الحمد لله وأفضل الصلاة وأتم التسليم على الصادق الوعد الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا وتب علينا في هذا المجلس قبل أن نتفرق. اللهم آمين. اللهم زدنا علما وجعلنا من المخلصين وجعلنا من الناجحين في الدنيا والآخرة. إنما نحن نجتمع فقط لطالب العلم رضا بوجهك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My dear brothers in Islam, we ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless our gathering today and to forgive our sins before we leave this gathering. May Allah subhanahu wa ta'ala increase our knowledge. May Allah subhanahu wa ta'ala guide us and make us steadfast in His religion. We thank Allah subhanahu wa ta'ala for all the countless blessings He bestowed on us. And remember that the great blessings that Allah bestowed on us is Islam, the religion of all the prophets, the religion that is the only way of life and the only religion that will be accepted by Allah subhanahu wa ta'ala in the day hereafter. We are so blessed because we are guided in this religion, and may Allah subhanahu wa ta'ala belong us among those who listens the lectures of Islam and they put it into actions. Allahumma ameen. Bro, first of all, thank you so much for coming here, despite that you do not understand the way we speak, because we speak our language, Filipino language. And inshallah, you have a reward from Allah. Because according to the hadith of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he said, "Majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده." The meaning of the hadith of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, any group of people, they gather together only because of seeking knowledge for the sake of Allah, except that there are certain angels Allah subhanahu wa ta'ala assigned certain angels to these people who gather together in this world, and they gather together and they are surrounded by the angels, and they are glorifying Allah subhanahu wa ta'ala and asking forgiveness to Allah subhanahu wa ta'ala to forgive and guide these people who gather for the sake of Allah. May Allah belong us among those people who gather together for the sake of Allah. Alhamdulillah, this is a great blessings that Allah bestowed on you because you became a Muslim. Nobody forced you. And this is one of the signs and manifestations that Allah loves someone when He accepted and guided in this religion. The religion of all the prophets. And this is the religion that I'm talking about. This is the way of life. Whatever we do, it is all the way of life, and we are asking Allah subhanahu wa ta'ala to accept it from us. Allah created us on earth to worship Him alone. Worshipping Allah subhanahu wa ta'ala is that whatever you do in this world, as long as for the sake of Allah, remembering Allah and asking forgiveness for whatever the sins that we commit, because we know that every day we commit sins and mistakes. And Allah, those people who commit sins and mistakes and they ask forgiveness. I would like to inform you that every Friday at this time, we are continuously taking about the stories of the prophets with our brothers Filipinos here.
And now, we are in the third part of the story of Prophet Joseph. Prophet Yusuf alayhi salatu wasalam. I hope you don't mind sometimes, most of the time I'm speaking with my language, but at the same time, as I'm telling you, you still have reward from Allah because we join these people who gather together for the sake of Allah. Allahumma amin. Mga kapatid sa Islam, sa ating pagpapatuloy ngayon sa mahabang kwento tungkol kay Propeta Yusuf alayhi salatu wasalam na hindi matapos-tapos. Bakit? Kasi ang daming mga aral na ito rin ang sinabi na sinaksihan ng Allah subhanahu wa ta'ala na ahsanul qasas fil Quran. May sinabi dito ang mga pantas, pinakamabuting kwento. Ano itong kwento na ito? Ito lang ba ay nagpapatungkol sa kwento kay Propeta Yusuf alayhi salatu wasalam? Yung ibang mga pantas, sinabi nila hindi. Kasi buong Quran na eh. Buong Quran na yan, may mga kwento dyan patungkol sa mga nauna at sa mga propeta. Yung iba sinabi nila, oo, nandyan sa kwento ni Propeta Yusuf. Kasi daw, kung tutunghayan natin, ang kwento dito kay Propeta Yusuf alayhi salatu wasalam, yashmilu kullal haya wal ibtilaat wa naja fid dunya. Nandito yung noong siya ay bata pa, nagsimula ito sa panaginip, ikinuwento niya sa kanyang ama, relasyon o ugnayan ng ama sa kanyang anak, ugnayan ng magkakapatid sa kanila, noong siya ay dumaan ng pagsubok at muli siya ay ipinagbenta at ginawang alipin at muli siya ay naging tagumpay sa mula sa mga hirap na kanyang pinagdadaanan. Pagtungkol dito, dumaan ang pagsupok tungkol sa babae at pagkatapos nito, dumaan hanggang sa lahat ng mga uri ng mga patungkol sa buhay ng isang tao. Nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi. Bakit daw ito bumaba? Kasi may isang tao mula sa Makkah na dumating na nagkukwento patungkol sa mga nauna. Sabi nila, sugo ng Allah, magkwento ka rin. Ano ba yung mga patungkol sa mga nauna? Bumaba ang talata na sabi ng Allah, nahnu naqussu alayka ahsanal qasas. Kami, O Muhammad, ang nagkukwento sa iyo at ipakwento sabihin sa kanila ang mga kwento patungkol sa mga pinakamabubuting kwento na nangyari sa mga buhay ng mga propeta. Itong suratu Yusuf, bumaba ito sa mga awailu sura na bumaba kay Propeta Muhammad. Mga naunang mga talata o kabanata. Ang pagkaiba ng suratu Yusuf, hindi katulad ng mga ibang mga propeta. Halimbawa, si Propeta Muhammad, nabanggit siya na mayroon tayong surat Muhammad, pero nakwento siya sa mga ibang mga sura. Ganon din kay Propeta Musa alayhi salatu wasalam. Si Propeta Musa, hindi lang siya nakwento doon sa talata na tungkol sa suratul Kahf. Dahil nabanggit din siya sa mga ibang mga sura ng mga kabanata. Ganon din ang lahat ng mga ibang mga propeta. Nakakaiba itong kay Propeta Yusuf alayhi salatu wasalam, kasi mulat sa sa simula ng kwento hanggang matapos, puros lahat sa kanya. Na nandito sa iisang kabanata na itong Surah Al-Yusuf alayhi salatu wasalam. Nakalimutan ko banggitin sa inyo nung una, sabi natin tungkol sa Israel. Ano yung Israel na nalaman ninyo? Very good. Isra, ibig sabihin alipin. Ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi din ng mga pantas, nasabi o sinabing sumiyat Israel dahil si Yaqub alayhi salatu wasalam, doon sa una na nakuha natin, na mayroon siyang kapatid, na itong kapatid niya na ang kanyang ama na si Ishak, ang kanilang ama, na una siyang nagpanata o una siyang nagbigay ng ano itong promise? Pangako na bibiyayaan niya ang kanyang anak. Ngayon, nangyari itong pagkakataon na narinig ng ina ni Yusuf alayhi salatu wasalam,
O yung kumupkup sa kanya na hindi pa siya, dahil di ba narinig natin na namatay na ang ina niya na si Rahel, di ba? Si Yusuf alayhi salatu wasalam, o si Raquel sa Biblia. Ngayon, narinig niya at sinabihan niya itong si Jacob na ikaw ang mag-alay ng maganda na kung ano ang hinihiling ng ama mo na si Ishak. Dahil ipagpapala siya na iduduan niya. So nung umalis itong kanyang kapatid ni Ishak, kapatid ni Jacob, o sabing isa rin na ito ikambal niya, na si Isa. Nung umalis siya, nagpanggap itong si Jacob na siya ang nagbigay. At nung nagbigay ito at sinabihan siya na yung panalangin niya sa kanya na ikaw ay bibiyayaan ng Allah ng maraming mga biyaya, magkakaroon sa'yo ng maraming manggagaling sa'yo na iyong mga apo-apo na magiging mga propeta at manggagaling sa'yo ang maraming mga biyaya. Tinupad yun, dumating ang kanyang kapatid kapatid ni Jacob, na sabi niya, hindi ba nabiyayaan na kita? Bakit ito na naman ang nangyari na parang iba? Natuklasan ng kanyang ama na iba yun dahil ito ay kagagawa na kaido ng mga kababaihan ng ina ng kumupkup sa kanya. Sinabi niya, huwag kang mag-alala dahil ikaw ay magdudua din ako sa iyo. Nagdua din siya na patungkol sa biyayaan ng kaharian, biyayaan ng mulk, biyayaan siya ng iba rin ng ipinagdua sa kanya. Kaya ang nangyari, nung gabing yun, sinabihan, itong si Jacob na umalis ka na rito dahil parang na-traidor mo ang iyong kapatid dahil sa kanyang hiniling na ito, ngayon baka gumanti siya sa iyo. Umalis siya ng gabi, Isra. Noong siya ay umalis ng gabi, kaya nasabing Isra, mga kapatid, dahil dito rin kinuha na nanggaling ang Isra na ibig sabihin naglakbay. Umalis ng gabi. Sino? Itong si Jacob. Dahil sa takot niya sa kanyang kapatid. At nung siya'y umalis at papunta ng Sham, o papunta sa Basra, isang sabi ng mga pantas, Isra, umalis ang isang alipin na naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. At muli siya doon ay namuhay at doon din siya nagkaroon ng pamilya at nagkaroon ng anak. Mahaba yun, maraming mga kwento patungkol doon, pero kukunin natin, focus natin dahil baka hindi na naman natin matapos itong kwento kay Propeta Yusuf dahil napakahaba at maraming mga aral na ating mapupulot. Ngayon, balik tayo doon sa saan tayo nagtapos. Naalala ninyo, tama? Anong naalala niyo? Hindi. Tapos na tayo doon sa tumaas eh. Nung naakusahan na siya. Nung nakusahan na siya at nakita na siya ay napunit yung damit niya. Ngayon, sabi ng hari o Al-Azizul Misra na si Butifar. Tama? Kung naalala niyo pa. At bilang karagdagang kaalaman, itong Al-Aziz, siya yung tawagin na Prime Minister sa ngayon. Kasi mayroong malik. There was a king. As we consider today, katulad ng United Kingdom, there is a king and queen. Tapos mayroong mga prime minister. Prime minister lang itong si Al-Aziz. Parang pero siya. Hindi, ang pinaka-pero talaga doon, yung malik. Ang pangalan daw noon, kung makikita ninyo, ang lahat ng mga pero sa Misr, may mga pangalan. Si Pero, Ramses. Pero yung pero sa kapanahunan na ito, na si Yusuf alayhi salatu wasalam, yung Malik na yun, ang pangalan niya ay si Malik Rayyan. Mashallah. Ngayon ko lang nalaman yun. Kagabi, binabasa ko itong mga patungkol dito sa kwento na ito. Ngayon, si Al-Aziz Misr, natuklasan niya na ang kanyang asawa, ang siya ang nagtaksil sa kanya. Di ba? Nakuha natin yun. Anong sinabi niya? Sinabi niya na huwag itong ikalat. Huwag sabihin. At ikaw, babae, magtawba ka sa Allah. At ikaw, Yusuf, baliwalain mo kung ano ang isinasabi patungkol sa iyo. O pagtataksil o pagsabing
inaakusahan ka ng aking asawa. Kasi nakita niya, napagtanto niya, ng asawa niya siya talaga yung umakit sa kanya. Ngayon, para yung balita ay hindi masyadong kumalat dahil gusto ng Aziz na ito na itago lang sa kanila lang, doon lang sa Qasr, at para hindi makita na ang kanyang asawa ay masama, ipinakulong itong si Yusuf, alayhi salatu wasalam. Nung napakulong na si Yusuf, alayhi salatu wasalam, ang problema, hindi napigilan na kumalat ang balita. Bakit kaya? Marites? Dahil maraming marites noon? Noon at ngayon, hindi mapigilan ng mga marites. Balita kasi may pakpak yan eh. Di ba? Hindi ko alam, ba't ganun talaga ang balita? Gusto natin na, lalong-lalo na yung balita na masidhi, o yung pangit na balita, o yung balita na hindi mabuti. Bakit yun ang mas nag-spread ng mas nagbabiral? Ha? Bakit kaya? Kasi nga, paninira. Kasi nga, yun ang gusto ni Satanas. At yun din ang gusto ng mga tao na pinagpipestahan. A'udhu billah. Subhanallah. Tignan nyo kung paano linlangin ni Satanas ang mga tao. Na pinagpipistahan nila ay ang balita na hindi mabuti o kakahiya o nakakahiyang balita o viral na balita patungkol sa tao, paglilibak o paninira sa tao, dahil dito nagkakaroon ng maraming kasalanan ng mga tao. At yun ang gusto ni Satanas. Ang mga tao ay magkasala, maging suwail at lumayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Samantala ang sinabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay, man satara musliman satarahullahu fi dunya wal akhirah. Ang sino mang pagtakpan niya ang balita tungkol sa kanyang kapatid, ay tatakpan din ng Allah ang anumang masama na patungkol sa kanya. Alam niyo mga kapatid, isang susi lang yan sa atin ngayon. Kung may naririnig tayong balita na maski totoo, ngunit ito ay kahihiyan sa kapatid natin, tumahimik ka na lang. Maski nakita mo, narinig mo, aywan ko bro, hindi ko alam yan. Naririnig ko, pero huwag ka nang sa atin, ay totoo? Sino nagsabi? Narinig ko rin yan. Pre, ganun din yan. Kumalat na. Ano yun? Interesado ka rin pala. Ngayon, ang sabi kasi dito, ang nagkalat ang mga kababaihan. Sister, sorry, kasi itong sinasabi ng kitab, we cannot do anything. At kung tutunghayan natin, ngayon din, sa kapanahunan ngayon, hindi ba? Ang karamihan talaga mga babae talaga bro. Sila yung mga mahilig na ano yung latest. Yan yung ganyan. Ito, nakita at nasabi dito, tignan nyo. وقال نسوة في المدينة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم sa surah Yusuf verse 30 sabi وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراودها فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إن لنراها في ضلال مبين. Unang balita, noong si Yusuf, alayhi salatu wasalam, nung nakuha siya sa balon, edad niya 10 o 11. Nagbibinata na yun. Napunta siya sa Egypt, binenta siya, naging alipin siya, napunta siya sa kaharian bago mag 15 years old. Nagbibinata na. Hanggat naging tunay na naging 20 taon at nagbibinata na doon na-develop ang kanyang pagbibinata sa kaharian ng Aziz. Kung kinuha ng Aziz na ito ay bata pa siya at sa edad na nag-adolescent period na. Ang masaklap dito mga kapatid, di ba sinabi niya nung nakuha niya at binenta at nabili niya, sabi niya sa kanyang asawa kay Zulaikha, ikrimi, pakitunguhan ng mabuti. Ang masaklap at masakit dito, ang kanyang mga kapatid,
na kapatid nila mismo, ang sinabi nila, uqtulu, patayin siya. Itong kapatid natin na si Yusuf. Samantalang itong bumili sa kanya, ang sabi, ikrimi, pakitunguhan ng mabuti. Tingnan yung sinabi dito na, wa dhulmu dhawil qurba ashaddu madadatan. Mas masakit yung marinig mo o gawin sa'yo ng kadugo mo ang isang bagay na hindi ka tanggap-tanggap kaysa doon sa ibang tao. Ibang tao, hindi mo ka tinaksil ka niya, nagkaroon siya ng masama, hindi masyadong masakit yun eh. Kasi hindi mo kadugo, mas masakit ang kadugo mo nang nagtraidor sa'yo. Wa dhulmu dhawil qurba ashaddu madadatan. Ngayon, sabi ng mga kababaihan sa Madina, dito sa lugar, Imraatul Aziz, si Zulaikha, babae, maganda, tanyag, kilala, asawa ng isang pero, turawidu fatah, nagkaroon siya ng ugnayan sa lalaking ito na pinalaki pa nila. Tarawadatu nafsi, kad syagafaha, katutunayan, hubba, nahulog ang kanyang loob sa kanya. Inna lanaraha fi dhalalim mubin. Nakikita natin siya na tunay na siya ay nakapagtaksil o nakagawa ng kasalanan. O hindi mabuti. So ano yun? Sino nagbabalita? Mga kababaihan. Nakapwa niyang mga kababaihan ang mga nagkukwento. Patungkol dito, sila lang ang nagsisiraan. Waliyaudu billah. Minsan, diyan mo makikita kung sino yung sister na totoong kaibigan mo. Minsan, magkakaibigan yan eh. Pero hindi mo alam sila lang. Nagsisiraan din yan. Ustad, huwag na kalumayo. Minsan din sa mga brothers. Kasama mo yan, brothers. Kasama mo yan, bro. Isang grupo, pagdating doon, alam mo, bro, itong hindi ko gusto sa kanya eh. Parang akala niya, siga siya eh. Parang gusto niya siya yung laging nag-utos. Bakit hindi mo sabihin sa kanya nakaharap mo siya? Bakit mo sinasabi na nililibak mo siya nakatalikod sa'yo? Ha? Nakikita yan sa kahit sino. Babae o lalaki, pero mas marami sa mga kababaihan. Nung narinig na ito ng babae ni Zulaikha, na pagsubok ito sa kanya. Kasi itong si Aziz, isa sa mga riwaya ng mga pantas, lalaki siya na baug. Isang riwaya, lalaki siya na baog na hindi makapagbigay ng anak kay Zulaikha. Isa rin siya, sabi nila, lalaki siya na impotent. Ano yung impotent? Sa Tagalog? Hindi, wag diretso. Yung masyadong, masakwayan bro eh. Masakwa, naka-live tayo ngayon. Si Ali, baka alam niya. Very good, very good. Lalaking walang kakayahan na maibigay ang kaligayahan ng kanyang asawa. So ngayon, kung titignan din natin, kung bakit niya pinaraya o tinakpan ang baho ng kanyang asawa, kasi alam din niya ang kanyang pagkukulang. Hindi rin niya maibigay ang kasiyahan sa kanyang asawa. Ngayon, tao lang kasi si Zulaikha. Hindi siya anghel. Katulad ng kahit sinong ordinaryong babae. Ikaw, lalaki, ganun din. Pare-parehas tayo. May mga pagsubok. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilayhinna wa atadat lahunna muttaka'a. Nung narinig na ito ni Zulaikha, itong paninira ng mga kanyang kapwang mga kababaihan, itong babae na si Zulaikha matalino, hakim. Nagplano siya. Di ba, unang talino pa lang, nakita na doon eh. Sabi niya nung nakita niya mismo ng kanyang asawa na nakita, sabi niya, ano ang kapalit o ano ang parusa, gantimpala sa nagtaksil sa iyong pamilya? Tinakpan na niya ang sarili niya. Ngayon dito, nung nakita niya itong pinapabalita, pumili siya ng 40 mga kababaihan na kilala at tanyag na mga asawa ng may mga kapangyarihan sa kanilang lugar at sa loob mismo ng mga palasyo.
Pinili ang mga kababaihan na ito. 40 mga kababaihan na magagandang mga babae na kilala at tanyag sa kapanahunan na iyon. Sige kayo, hali kayo at pumunta sa aking kaharian ngayon dahil mayroon akong ipaghahanda sa inyo. Handaan ng pagkain. Sino sa inyo hindi gusto pumunta ng handa ng pagkain? Itaas ang kamay. Lahat tayo gusto. Pag may handang pagkain, maski hindi ka pa iniimbita, yung makapalang mukha pumupunta. Pumunta ang lahat ng mga kababaihan. Lalong-lalo ng mga kababae na sila yung nagkalat ng mga kwento patungkol sa paninira sa asawa ng Aziz. Iba't ibang uri ng pagkain. May mga luhum, may mga prutas na ipinaghanda sa kanila. Nung napaghandaan na ito, pinatawag si Yusuf, alayhi salatu wassalam. Sabi niya kay Yusuf, dumaan ka lang dito sa aking mga bisita, sa mga kababaihan na ito. Noong lumabas si Yusuf, alayhi salatu wassalam, na pinadamit siya ng magandang damit, at alam natin ang kagandahan ni Yusuf sa kapanahunan na yun, walang pinakamagandang lalaki sa balat ng lupa sa panahon na yun, na siya lang nag-iisa. Minana niya ang kanyang kagandahan sa kanyang lola na si Sarah. Na si Sarah, na asawa ni Ibrahim, ay namana ang kanyang kagandahan kay Hawa. Subhanallah, at sinong higit pa sa kagandahan ni Hawa na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala? Hindi ba? Na ito ay mula sa tadyang ni Adan. Nung nakita ng mga kababaihan na lumabas sa kanila, na wala silang nakita sa buong buhay nila sa katulad ng nakita nilang lumabas sa kanilang lalaki. Wa qulna hasha lillah ma hada bashara. Inna hada illa malakun karim. Mismo sila, napagtanto nila, nabigla sila sa kanilang nakita. Kaluhalhatian sa Allah. Sino itong bashar? Sino itong nakita natin? Kumakain na sila at naghihiwa-hiwa ng mga prutas o pagkain na anumang gusto nilang makain. Binigla sila kasi hindi nila inaasahan na ang lalaki na itinukso sa kay Zulaika na ito pala ay ipaghahanda ni Zulaika na ipapakita sa kanila. Kasi ang alam lang nila, pagkain ang kanilang paghahandaan. At hindi nila alam anong handaan na ito. Hindi nila alam na lalabas sa kanila itong lalaking ito na si Yusuf alayhi salatu wasalam. Paghahanda na kumakain at binigyan ng bawat isa sa kanila 40 kababaihan, bawat isa sa kanila aatawng sigkina, tigi-isa ang mga kutsilyo na matutulis, hindi mapurol. Matalinong babae. Pwede namang, ang mga handaan, di ba bro, minsan, kulang, nasan yung kutsilyo nyo? Pero hindi eksakto, bawat isa sa kanila meron. In manah mahada bashar, sino itong taong ito? Inna hada illa malakun karim, hindi ito tao. Ito'y anghel. Hindi lang yan mga kapatid, kasi naramdaman nila yung aywan ko, yung nararamdaman ng babae sa lalaki. Tukso, layuan mo ako, lumapit sa kanila ang tukso. Lakad usibat kullu imra'atin yudhilu ajibun min shiddati jimal bi Yusuf alayhi salatu wasalam wa ara'atil imra'atu annaha intasarat ala nisa tabaqataha. Nakita ng lahat ng babaeng ito ang kagandahan ni Yusuf. Si Yusuf alayhi salatu wasalam, ni isa, wala siyang tinignan sa kanila. Isang aral dito mga kapatid. Ikaw bro, kung may tumititig sa'yo na babae o may nakatingin sa'yo na babae, maaari siguro kilalanin ka, uy, pinsan ko yun, uy, kaklase ko yun, kakita. Pag nakita mo, huwag mong tignan agad.
Nakita mo lang ganun. Huwag yung, tinitignan din niya ako. Yan, mata sa mata, nagtitinginan. Diyan nagsisimula ang tukso. Si Yusuf, alayhi salatu wasalam, sabi ng mga pantas, ni isa wala siyang tinignan sa kanila. Pero lahat ng mga yon, nabulkad ang mata nila, lumaki ang mata nila sa pagtingin kay Yusuf at nakaramdam ng hindi maipaliwanag hanggat dumating na hindi nila namamalayan na ang kanilang mga kamay, sabi ng Allah, akbarnahu wa qatta'na aydiyahum. Dahil sa pagkabigla ng pagkakita nila, hindi nila namamalayan ang kanilang mga kamay ay nagkakahiwa-hiwa at nasugatan sa kanilang nakita na hindi nila nakita sa buong buhay nila. Allahu Akbar. Anong aral dito? Walakad rawadathu an nafsi fasta'sim wala illam yaf'al ma amarahu liyasjudanna wa liyakuna minas saghirin. Bago ito mapasok siya sa kulungan. Ito ang naging programa ni Zulaikha para sa mga kababaihan na ito. At dito nakita na sabi ni Zulaikha na pagtanto niya sa kanyang sarili na hindi lang pala siya ang mahina. Halos lahat ng mga kababaihan. Isipin mo ang lalaki na nandoon sa bahay mo. Ilang taon, 10 taon na sinakripisyo mo. Ang pagpigil mo. Mas malakas si Zulaikha kaysa sa mga kababaihan na ito. Dahil sila mismo, isang segundo, ilang minutong nakita lang nila, hindi nila namamalayan ang kanilang mga kamay ay sugat-sugat na. Samantalang siya ilang taon na nanatili na pinipigilan niya ang sarili niya. Anong aral? Kayo na ang magbigay ng mga aral doon, mga kapatid. Sabi dito, wadakala ma'ahu sijjina fatayan. Napabalita na yun, tapos bumaba yung, gusto ko kasi bitartib gusto natin kunin yung pagkakasunod-sunod. Nung nakita na yun, napabalita, tapos ipinakulong na si Yusuf alayhi salatu wasalam, wadakala ma'ahu sijjinu fatayan. Pagsubok din ito. Ang lahat, mga kapatid, programa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng nangyayari. Sa buhay natin. Sa mundong ito. Sa lahat ng mga propeta. Kasi alam natin, bago tayo malikha dito sa mundo, lahat ay nakalaan na at tapos na ang lahat. Noong siya ay napapasok niya sa kulungan, dahil doon din sa nasabi natin na, Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani. O aking Panginoon, ang pagkakulong sa akin sa sijin, sa kalaboso, ay mas nanaisin ko kaysa sa anong ipinagbibintang sa akin. O kaysa ako ay maparaya dito sa mga kababaihan ng mga ito. Anong aral na kuha natin doon minsan, mga kapatid? Ano? Meron wala? Nakalimutan nyo na? Anong aral? Pag-ingatan natin ng dila, mabuti o masama, anong nanaisin na sabihin ng dila, minsan natutupad. Iyon ang nangyari. Wadakhala ma'ahu wadakhala ma'ahu as-sijna fatayan, qala ahaduhuma inni arani aasiru khamra, wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubza ta'akulu tiru minhu nabbi'na bita'wilihi inna naraka minal muhsinin. Inna naraka minal muhsinin. Dalawang lalaki na naipasok sa kulungan na kasama ni Yusuf. Sa kaharian ng hari. Ang sabi, isang lalaki na napasok dito ay siya yung tagagawa ng tinapay na
pagkain. Okay? Dito sa palasyong ito. Ang isang lalaki naman, ang sabi, ito ay ang kanyang gawain ay siya yung bago itong nangyari kasi itong dalawa napasok itong dalawa, napagbintangan itong isa. Kasi yung Malik, bago siya kumain ng anumang mga pagkain, may isang tao na siya muna ang kakain. Kasi kung may maglason sa kanya, mauna mamatay yun. Okay lang yun, mamatay kasi hindi yun nari. Ganun nila pinuprotektahan ng Malik. Ngayon, nagkaroon ng senaryo ng pagbibintang, may nangyari na hindi na malayan sa kapanahunan na yun, na yun nga yung gumagawa, ang napagbintangan itong gumagawa ng kubs, dahil siya raw na may pagkain na baka may nalason, napagbintangan lamang siya. Kaya, naatasan na siya rin ay makapasok sa kulungan. Nakakita sila ng panaginip. At dito nila napagtanto na si Yusuf alayhi salatu wasalam ay may pinagkalooban siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na nakakapag-interpret ng panaginip. Minsan, may mga tao, hindi lang propeta, karama may mga tao na minsan nakakapagbigay siya ng kahulugan sa panaginip na nakita mo. Sa mga pantas noon, si Ibn Sirin, anong makita ng mga panaginip ng mga sahaba, pumupunta agad-agad sila kay Muhammad Ibn Sirin at sinasabi, nakita ko sa panaginip na ganito, sasabihin niya agad, ito. Ang dalil niya mismo sa Quran. Subhanallah. Dhalika fadlullah yu'tihi man yasha. Ito yung mga biyaya ng Allah na ipinagkaloob sa kahit sino na gusto niyang naisin na pagkalooban. Sabi ng isa, sabi niya, nakita ko sa aking panaginip na gumagawa ako ng khamra, yung grapes, bago ito gawin, ay ginagawang, yung khamra, yung inumin na sinasabi nating alak, minsan ginagawa sa pamamaraan ng grapes na pinipiga. Pinipiga ito at sabi niya, ipinapainom ko ito sa aking amo. Sabi naman ng isa, sabi niya, nakita ko sa aking panaginip na ako ay may dalang 3 khubs. Anong tawag doon? Bagol. Tapos may mga ibon na pumunta at tinutok at kinakain ito. Sabi nila sa kanya ay nabi'na bi ta'wilihi. Balitaan mo kami. Interpret mo nga ano itong panaginip namin at ano ito. Sabi ni Yusuf alayhi salatu wasalam sa kanila, ikaw na nag-aayos ng gumagawa ng khamra, ikaw ay makakalabas dito sa kulungan. At patuloy na magsiservisyo ka doon sa iyong Malik. Sabi niya dito sa isa, ikaw, itong nangyari sa iyo ay mahahatulan ka ng kamatayan. Halawak pa. Dahil sa ito mismo, kinain nila kung ano yung dinadala mo. Ibig sabihin, mahatulan siya ng kamatayan. Inna naraka minal muhsinin, at nakikita ka namin na ikaw ay mabuti patungkol sa iyo. Ngayon mga kapatid, dumating ang pagkakataon na nakalaya ang isa sa kanila. Itong sinasabing nag-aayos ng khamra. Nung siya ay nakalaya, sinabihan siya ni Yusuf alayhi salatu wasalam. Bago ito mga kapatid, itong pagkukwento doon sa gusto nilang malaman ang mga nakita nila sa panaginip nila, si Propeta Yusuf alayhi salatu wasalam ay nagdakwa sa kanila ng tauhid. Nagdakwa siya ng tauhid sa kanila na huwag kalimutan at kayo na sumamba sa tunay na nag-iisang Diyos ang Allah subhanahu wa ta'ala, bago niya pa ito sabihin itong mga kwento na sinasabi nila. Sabi niya, ya sahibay sijni aarbabam mutafarrikun khairun amillahul wahidil qahar. O kayo na nanaginip na bago ko sa inyo sabihin ng interpret na ito, sinong pinapaniwalaan ninyo na Diyos? Ang Diyos ba na pinapaniwalaan nyo na 2 o 3 o kung kahit sinong Diyos na pinaparikan nyo ay mas mabuti siya
kaysa sa ang Allah subhanahu wa ta'ala na ang tunay na nag-iisa na mananatili dito sa mundo at lalo na sa araw ng paghukom. So, sabi dito ng mga pantas, nag-Muslim daw, yung iba, hindi naman daw nag-Muslim. Ang punto rito, ang mga mensahe ng mga propeta o kahit sino sa atin, huwag natin kalimutan ang da'wa at tauhid. Sa kahit saan ka man maparoon. Sa mapapunta ka sa kulungan o mapapunta ka sa mga business o kahit saan ka mapunta, huwag kalimutan ang tauhid o pagdadakwa sa kanila. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum. Bakit? Ang mga ninuno na pinapaniwalaan ninyo, na binigyan ng mga pangalan, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang tunay na nag-iisang Diyos na mananatili. Na kayo ay nananatili sa kung sino ang pinapaniwalaan ng inyong mga magulang noon. Ngayon, mga kapatid, walakin na aksaran na sila ya'lamun, ngunit karamihan sa mga tao ay hindi nila alam. Wala silang kaalaman. Nung sabihin ni Yusuf, alayhi salatu wasalam, dito sa isa, وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا أَذْكِرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَهُ شَيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّنِينَ بِضْعَ سِنِينَ. Ito may hikmah dito na nangyari na kaganapan. Sinabi ni Yusuf alayhi salatu wasalam, doon sa na siya ay nakalaya, adhkirni inda rabbik, banggitin mo ako doon sa iyong malik, doon sa hari. Faansahu syaitan, ngunit nakalimutan niya. Ang nakalimut sa kanya ay si Satanas. Para ito'y banggitin siya sa kanya, falabita fi sijini bid'a sinin, na natili siya dito ng ilang taon muli sa kulungan. Instead na makalaya, ay nanatili pa siya rito ng mas mahabang panahon. Ang sabi ng ibang mga pantas, umabot pa ng 10 taon para nanatili dito. At bakit nanatili siya dito, mga kapatid? Dahil kung titignan mo, ay parang nagkaroon na nakapanalig siya na makakalaya siya sa pamamagitan ng pagbanggit doon sa kanyang pangalan doon sa hari na yun. Na nakalimutan niya ng Allah subhanahu wa ta'ala magpapalaya sa kanya. Ang kahit sino sa atin mga kapatid, ang kahit sa mga propeta, dahil sila ay propeta rin, nakakalimut at nakalimut sila. So yun ang naging dahilan. At kung bakit nangyari ito, dahil kagustuhan din ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pangyayari. Ngayon, nagkaroon na nanaginip na mismo ang hari. Sino yung Malik? Al-Malik Rayyan. Ano ang nakita niya sa kanyang panaginip? Qala subhanahu wa ta'ala fi Qur'an al-Karim fi surat Yusuf, wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kulhunna sab'a ijaf wa sab'a sumbulatin khudri wa ukhra yabisat ya ayyuhal mala'u ftuni fi ru'yaya in kuntum li ru'yaya ta'burun. Nanaginip na ang Malik. At hinipon niya ang mga taong may mga interpretasyon na mahilig at marunong sila magkwento patungkol sa mga panaginip. Itong isa, nakalimutan niya na may tunay na may kaalaman na nagbibigay ng totoong interpretasyon sa panaginip. At nung naipon na niya, siya mismo nakapagsabi, ilang taon na lumikas, dekada, sabi niya, Malik, mayroon isang tao na tunay na nagbibigay ng panaginip patungkol dito. Hayaan ako at papasukin muli doon. Pumunta siya at pinuntahan si Yusuf at ikinuwento itong kwento na ito. At yun nga si Yusuf alayhi salatu wasalam ay nagkaroon ng oportunidad na makalaya na dahil sa panaginip ng isang Malik. Tignan nyo. Sabi dito ng mga pantas, ang kaalaman din dito, dahil sa kaalaman ay siya ay napalaya. Dahil sa kaalaman, magtatagumpay ka. Kung gagamitin sa tama. Kung ang kaalaman ay gagamitin sa mali, dahil sa kaalaman, ikaw ay makukulong. Dahil sa kaalaman, ikaw ay babagsak ang iyong
ang iyong estado sa buhay kung gagamitin siya sa mali. Correct yan mga kapatid. Ang kaalaman lang naman dalawa eh. Gamitin siya tama, kasama ka sa mga magtatagumpay. Gamitin sa mali, kasama ka sa mga kasawiang palad at magsisisi sa bandang huli. Ngayon, ikinuwento sa kanya na itong kwento na ito ay magkakaroon kayo ng 3 o 7 taon na walang makakain at maghihirap at ganito ang mangyayari sa buhay. Lahat ikinuwento yun at ininterpret ni Yusuf. Sabi ng isang hari, palayain siya. At nung siya ay palayain na, pumayag ba si Yusuf? Nung sabihin sa kanya na lumabas ka at ang hari ngayon ay hinahatulan ka na malaya ka na at lumabas ka dyan. Anong ginawa ni Yusuf? Palagay nyo? Hindi pumayag, Ustad. Ha? Kasi Tumanggi, mashallah. Hindi siya pumayag. Bakit kaya kapatid? Ismail. dahil sa humingi siya ng pabor na lalaya lang siya kung lilinisin yung pangalan niya. Mashallah. Yan ang aral. Mga kapatid, kung ikaw ay nasasakdal na hindi totoo na ikaw ay may kasalanan, depensahan mo ang sarili mo. Si Yusuf alayhi salatu wasalam, nung siya ay palalayain na, sabi niya sa kanyang sarili, hindi ako papayag. Ang condition ko muna is tanungin mo muna yung mga kababaihan na mismo sila ay naano nila ang kanilang mga naiwan nila ang kanilang mga kamay at sila ay magsaksi. Ang Malik, ang ginawa niya sa oras na yon, naghanda siya. Ang buong bayan, ang lahat ng tao sa kaharian, mga lapit bayan sa Misr, pinapunta at nilagay doon lahat ng Sabi nila, ito palalayain ko pero hindi siya lumaya. Dahil bakit? Gusto ko saksiyan ninyo. Anong gustong sabihin itong napagbintangan na si Yusuf. Ngayon, sinabi ni Yusuf alayhi salatu wasalam, hindi na ako magsasalita o hari. Ang mga babaihan na mismo ang magsaksi. Sabi ng mga kababaihan, wala kaming nakita, walang balita, maliban sa totoo na siya ay naapi at napagbintangan ng hindi katotohanan. Naraho na pinakamabuti siya at wala siyang tunay na maliban na siya ang pinakamabuti sa lahat ng aming nakita. Dahil mismo kami napagtanto namin sa sarili namin na kami mismo ay naudyok. Naudyok namin ang sarili namin sa nakita namin kung bakit mismo kami ay hindi namin nakontrol ang sarili namin na naputol ang aming mga o nakahiwa namin ang aming mga daliri. Kaya ito sabi ng Malik, wakal al-Maliku utuni bihi, nasaan siya si Yusuf at palayain at papuntahin dito. Falamma ja'ahu rasulu qala arji'u ila rabbika fas'al ma niswa. Ito yung mga tungkol dito mga kapatid. Ang aral na napulot dito, noong makita na yun at sinaksya nila, nagsabi ngayon si Zulaykha, ito ang dahilan na kayo mismo na siniraan ninyo ako. Ito mismo kayo mismo sarili nyo, ilang segundo, ilang oras lang, yan lang nangyari sa inyo. Kaya ngayon sabi niya, gusto kong ipalaman sa inyo na inaamin ko na udyok ako ng sarili ko na naging mahina ako ngayon. Ano ang sinabi ng asawa niya si Aziz? Dahil ayaw niya na papahiya. Dahil di ba ayaw niya na mapabalita yon? Doon pa lang, sabi niya, antitalik. Ngayon ay hihiwalayan na kita. Totoo pala na nagkasala ka. Subhanallah, ang aral doon kung paano niya dinipensa ang kanyang asawa. Ang aral dito na ay kung mismo ang kanyang sarili ay gusto niyang mapalaya ang kanyang sarili na hindi niya lalagyan ng pagkakamali. Sabi niya, masama pala itong asawa ko, so dapat ko siyang italik, dapat ko siyang hiwalayan. So yan, ipinahiwalay na, hiniwalayan niya ang kanyang asawa na si Zulaykha, nalaman ng buong bayan, nalaman ng buong Misr na si Yusuf, na siya ay hindi niya kasalanan ang anumang ipinagbentang sa kanya.
itinalaga. Sabi ng Malik. Ngayon, dahil papalitan ko na itong Azizul Misr at hindi na siya, ngayon ikaw Yusuf na napagbintangan at naging malaya, papalayain sana kita dahil pardon sa ginawa mong kasalanan, napatunayan na hindi totoo na ginawa mo yung kasalanan na yan na pagtataksil sa asawa ng isang aziz. Ngayon gagawin na kitang isang prime minister. Gagawin na kitang isang magkakaroon ng kapangyarihan ng aziz, nakapalit ng aziz na yan dito sa buong Misr. Anong gusto mong kapangyarihan? La ilaha illallah ang pinili niya, mga kapatid, ay ang maging siya yung mga taga paghalaga ng mga pagkain ng mga mahihirap. Dahil alam niya at batid niya, ang mga tao ng mga aziz na mga emperador sa oras na yon, ang binibigyan lang nila ay yung may koneksyon, yung mayaman, yung malakas, at ang mga mahihirap hindi binibigyan. O binibigyan ng limitado. Allahu Akbar. Noon pala hanggang ngayon, sim-sim sawa-sawa. Kung sino yung koneksyon, kung sino yung mayaman, kung sino yung yun ang bibigyan. Yung mahirap kaliwali. Kaya si Yusuf yun ang pinili niya. Ija'alni khaza'in al-ard inni hafidhun alim. Gawin mo ako dahil ikaw mismo na itanangal mo ako na gawin bilang mamahala sa kanila. Gawin mo ako at itanghal na maging tagapamahala ng mga pagkain ng mga tao sa buong Misr. Kontrolado ko ang pagkain. Dahil kung paano sila ginagawang alipin ng mga mahirap na hindi makakuha, ako ngayon, inni hafidh. Ako ang tunay na mangangalaga. Ako ang tunay na magbibigay ng proteksyon at makatotohanan sa mga tao, alim, maalam. Alam ko ang gawain ko. Iyan ang isang tao, iyan ang isang leader na dapat siya ay mayroon siyang kaalaman at saka hafidh. Ano yung hafidh? Mamaan hafidh bitagalog. Hindi pagkatiwala yun. Hafidh. Patas. Ha? Hindi rin patas. Maasikaso. Maresponsibilidad. Responsable. Ano? Alam ko to. Responsibilidad ko to. Huwag niyo ako pangiwasan dito. Alam ko ito, ginagawa ko. Hindi niyo ako tuturuan. Hindi niyo sasabihin, oy, bigyan ito ka. Mga koneksyon natin yan doon. Mayayaman yan. Balang araw pag eleksyon, matutulungan ka nila. Naku, magkakaroon ka ng utang na loob. Si Yusuf, la, abadan. Responsibilidad ko to. Alam ko to ang ginagawa ko. Kaya siya ang namanghala. Dumating ang pagkakataon, mga kapatid, na dumating ang mga pagkain, na siya ang namamahala, nagkaroon ng kapangyarihan, nakilala na siya na amin, wahafid, ang kanyang mga kapatid sa Syria, sa Sham, dumating para humiling ng pagkain. Kasi siya ang namamahala. Nung pagdating ng kanyang mga kapatid na humiling ng mga pagkain at napagtanto niya na ito nga yung mga kapatid niya, at yung mga kapatid niya, hindi nila nakilala si Yusuf. Kasi maliit pa sila maliit pa si Yusuf nung ito kanilang itinaboy at italon sa balon, di ba? At ilang beses na ipagbenta o na-develop nang nangyari at wala ni isa sa kanilang nakakilala. Pero siya mismo alam niya at batid niya ang mga kanyang kapatid. Binigyan, tinrato ng mabuti dahil nandun pa rin yung pagkakapatiran na totoong kapatid niya sa ama at dahil siya isang propeta. At nandun yung habag at awa sa kanya. Hindi niya inisip ano yung mga hirap na pinagdaanan o pagtraidor, pagtaksil ng kanyang mga kapatid sa kanya. Ngunit siya mismo pinaghandaan, pinag-ayusan, binigyan pa ng sobra. Hanggat bikay di Yusuf sa kanyang plano na gusto kong makita ang aking kapatid na si Benjamin dahil hindi niya ito kasama. Hindi nila kasama si Benjamin. At gusto ko rin mapagtanto na malaman niya mismo na ang aking ama ay buhay pa ang kanyang anak na si Yusuf. Kaya sabi niya, bumalik kayo, binigyan ko kayo ng mas marami,
At mayroon pa siyang idinagdag sa kanila na ang punto doon sa idinagdag sa kanya, yung mga pera na ibabayad, kasi may kapalit yun bro eh. Ihiling ka ng pagkain tapos meron kang pambili na kunti lang. Ngayon, yung mga pera na pambili nila ng pagkain, hindi nila naibigay. Dahil ipinalagay ng mga pag-utos ni Yusuf sa kanyang mga kapatid na ilagay muli doon. Tapos nung dumating sila sa Sham, sa kanilang ama, sabi nila, "O aming ama, ano ito? Ibinenta at ito yung nakuha naming pagkain, pero nandito pa yung pera." Ibig sabihin, nagkasala kami. Ibig sabihin, hindi namin naibigay yung katotohanan. Bakit yung pinlano ni Yusuf? Dahil alam niya na ang kaniyang ama na si Yaakub ay hindi kakain ng haram. Kaya sabi niya, ayaw niyo at hindi niyo gusto, kailangan niyo ito maibalik sa kanya. Kailangan niyo ito maibalik sa kanya dahil hindi ako kakain ng haram na hindi nabayaran. At sa isang riwaya na napagtanto nila dahil na-request na isa na kapatid niya na kailangan isama dito ang kanilang kapatid na si Benjamin. Dito nagkaroon ng argumento. Sabi ng kanyang ama, "Bakit yung dadalhin si Benjamin? Kayo na lang. Aalis kayo, iiwanan ako dito na mag-isa. At natatakot ako na mangyari na naman uli yung nangyari sa kapatid nyo na si Yusuf. Nakalimutan niyo na ba yung ginawa niyo sa kapatid niyo na si Yusuf na sinabi niyo na nakain siya ng isang lobo? Tapos ito na naman, dadalhin niyo ito isang pinaka-kapatid niyo na tagabantay sa akin." Sabi ng isa, yung mga kapatid niya na yung kapatid niya na nasa wasat sa isang ina, na siya yung nagsabi na nagbigay ng desisyon na si Yusuf, huwag siyang patayin. Italo na lang siya sa balon. Ang sinabi niya doon, "Ako ang mamahala," sabi niya sa kanyang ama. "Ako ang magbibigay protection dito sa aking kapatid. At walang sino mang mangyari." Kaya pag nadala doon ng kanyang kapatid, ay makikita na rin na doon napagtanto doon ni Yusuf alayhi salatu wasalam na kung gaano pala nila kamahal ang isa sa kanilang kapatid. Pero siya noong sa kanyang kapanahunan, pinabayaan siya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa falamma ja'ahu rasulu qala irji ila rabbik. Dito na wama ubari'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbiya ghafurur rahim. Dito yung mga nangyari na kaganapan mga kapatid. Dumating ang pagkakataon na nung ito ay mapunta na doon at nakita niya na ang kapatid niya na si Yusuf, alayhi salatu wasalam, nakilala niya si Benjamin. Ni-request ni Yusuf, dahil dumating kayo dito ngayon, nakita ko ngayon dito ang inyong kapatid, na nandito siya ngayon, ang inyong kapatid, ang hilingin ko sa inyo ngayon ay bumalik kayo uli dahil la kailala kumalyaw. Walang pagkain, hindi man ko kayo lahat bibigyan. Mapuputol na hanggat mapunta niyo rito at papuntahin niyo dito ang inyong ama. La ilaha illallah. Ni-request na niya ngayon ang kanyang ama. Napagtanto nila. So, marami pang mga kaganapan, mga kapatid, sa kaiklian ng oras natin. Gusto ko tapusin ito ang kwento dito kay Propeta Yusuf alayhi salatu wasalam. Noong napagtanto, sabi ng ibang mga pantas, na amoy daw ng kanyang ama yung amoy ni Yusuf. Sa hangin, dumaan sa kanya, napagtanto na nabuhay pa ang kanyang anak. Tapos dumating sila sa kanilang ama kay Jacob, hindi tayo bibigyan ng pagkain. Pinahigpitan tayo ngayon ng hari. Kaya ngayon daw, ang emperador, kaya ngayon daw kailangan kang sumama. Sa isang riwaya, mga kapatid, buhay pa ang asawa ni Yaakub alayhi salatu wasalam. Kaya ang al-qamara wa syamsa, al-qamara wa syamsa, kasama yung mga bituin na, di ba, yung sa unang panaginip na nakita niya na nagsujud ang mga bituin sa kanya, at nung ito ay nakita na nagsujud dito sa kanya, sabi niya dun sa kanyang ama na hindi pa niya ito napagtanto na ito nga talaga yung kanyang hindi pa niya napagtanto sa kanyang mga kapatid at hindi nila sinabi. Doon nagkaroon ng argumento dahil sinabi nila, gusto ko papuntahin niyo dito ang inyong ama. Pagkatapos mapunta rito ng inyong ama at inyong kapatid, agad doon nagkaroon ng, sabi nila, bakit ba ito ang ginawa mo sa amin?
Hal anta Yusuf? Ikaw ba, sabi niya, si Yusuf? Bakit parang gusto mo makita ang aming ama? Bakit pati itong kapatid namin na itong gusto mo makita itong sisibi namin? Sabi niya, naam, ana Yusuf. Ako si Yusuf. Ako yung kapatid ninyo. Subhanallah. Lahat sila mga kapatid, sa hiyan nila, sa pag-iyak nila, sa pagtauba nila, nagsujud sila kay Yusuf. Pero ang kanyang ama at ang kanyang ina o stepmother niya, Al-Qamar wa Shamsa, hindi nagsujud. Kasi siyempre, paano magsusujud ang magulang sa kanyang anak? Tapos doon nakita, nag-iyakan sila, nagtauba sila, nagkwento, tapos nasabi nila, patawarin kami, anong gagawin mo sa amin ngayon? Sabi ni Yusuf alayhi salatu wasalam sa kanila, la tatriba alaykumul yawm. Walang paghiganti sa inyo ngayon. Balaya kayo ngayon. O aking mga kapatid, o aking mga kuya, anong gusto nyo? Ngayon mananatili kayo dito sa aking kaharian. Mananatili kayo bilang kayo ay aalagaan dito. Anong trabaho gusto nyo rito? Tapos yun at binalita niya sa kanyang ama, ya abati dhalika ta'wilu ru'yaya qad sadaqahu rabbi. O aking dakilang ama, ito ang patunay sa kung anong panaginip na ikinuwento ko sa inyo noon nung ako'y bata, ito ngayon na pagtanto at pinakita sa akin ng Allah subhanahu wa ta'ala na paghingi ng tawad ng 11 kong mga kapatid na nakasujud. Ngayon ay humihiling sila sa akin ng kapatawaran. At tanong dito, sinabi ba ng kanyang ama, o aking kapatid, o aking anak na Yusuf, anong nangyari nung tinapon ka nila? Anong nangyari? Na benta ka? Pinarusahan ka? Anong nangyari? Wala sinabi si Yusuf. Hindi niya yung kinuwento. Dahil sabi ng mga pantas, kung ikwento pa yun, baka lalo pang sumama ang loob ng kanyang ama. Nakadahilanan pang mamatay agad-agad sa oras na yun. So wala niya siyang kinuwento. Sabi niya, o aking ama, ito ang kwento ko. Nung bata ako, at ito napagtanto mo na, ako yung naging hari. Binyayaan ako ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga gantimpala na pinagdaanan ko na hirap. Pero hindi niya ikinuwento yung mga masalimuot na buhay na nangyari sa kanya. Naging alipin, ibinenta, tapos pinarusahan, pinagbintahan, napasok siya sa kalaboso. At bandang huli, ito ang buhay ng isang Muslim. Pagsubok sa mundo. Pigilan ng kasamaan. Panatilihin na labanan ang syaitan at kagustuhan ng kasamaan ng sarili. Dahil bandang uli, anumang sakripisyo, anumang hirap, mapapawi ito ng gantimpala ng Allah ay ang kanyang paraiso. Ang mga kamusliman sa mundo ngayon, ang sino sa bawat isa sa atin na dumadaan ng hirap, mga kapatid, nangangahulugan na mahal ka ng Allah. Ang buhay na ito, hindi ka matatawag na tao kung hindi ka dadaan ng hirap at pagsubok. At alamin mo, ang pagtitiis ng pagsubok na ito sa'yo, bandang huli ay ginhawa. Anuman ang hirap, anuman ang pinagdadaanan mo, wala ito sa araw ng paghukom. Wala ito sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naaawa tayo sa mga kapatid nating mga Muslim sa Gaza, sa Palestine, sa Syria, sa lahat. And this is the conclusion of our story. Our brother from Nigeria, the story of Prophet Yusuf alayhi salatu wasalam. Whatever we have in our life, you will put into trials. The hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Idha ahabba Allahu abda ibtala." Whenever Allah loves His servants, He puts him into trials and difficulties in life. Look at what happened to Prophet Yusuf alayhi salatu wasalam. Despite of all the struggles, the misfortune and hardship in his life, at the end, he became the emperor. He became the one who is governing the entire of Egypt. The life of a Muslim in this world is full of trials and temptations. Because this is the life on earth. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Do people think that they will be left alone and we will not put him into trials?
Indeed, we have tested the generation before them. The generation before us. Of all the prophets of Allah, all of them, they were in difficult situation. And their people, and their family, and their wives, and their sons and children, the people around them, they plot to kill them. They struggled a lot in life. But why? Because they are prophets. They are beloved by Allah subhanahu wa ta'ala. This is our life on earth. We will be put into trials. And this is what Allah said in the Holy Quran. And because they say they believe in the oneness of Allah and they will not be put into trials, indeed, we have tested the generation before them. Why? Because so that Allah will know who amongst them who are the true in their belief and their faith. Totoo mga kapatid, napagtatanto kung sino ang tunay na Muslim. Ang tunay na Muslim sa oras na siya ay pinagdadaanan ng hirap o pagsubok ng paggawa ng haram. Doon mo makikita kung gaano ang level ng pananampalataya mo. Pero, ganunin pa man, magtawba sa Allah at humiling sa Allah na Allah, anong pagsubok sa akin, makayanan ko. Mga kapatid, dito nagtatapos ang kwento patungkol kay Propeta Yusuf, alayhi salatu wasalam. Ang daming aral na pwede natin mapulot, pero sa kaiklian ng oras natin, inshallah, dadako tayo sa isang propeta na kung saan matutunghayan natin sa susunod na linggo. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.